Dumako naman tayo sa ibang balita. Ngayon po, makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Pero kailan lamang maanghang pa ang mga binibitawang salita ng mga opisyal ng administrasyon laban sa ICC? Konting backgrounder po muna. Umatras tayo sa Rome Statute taong 2018 at nagkabisa po ito taong 2019. At magmula noon, binabaliwala ng Pilipinas ang investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Dumaan ang 2022 elections at nanalo ang Marcos-Duterte tandem. Hindi katakataka na sa ilalim ng Marcos administration, wala pa ring puwang para sa investigasyon ng ICC laban kay ngayon former President Duterte. Pero hindi pa nagtatapos ang 2022, meron na pong paramdam si Justice Secretary Boying Remulla. Meron daw mga pulis silang kausap na gustong tumestigo tungkol sa EJK pero hindi makapag-apply sa Witness Protection Program. Sinabi niya po ito sa programang The Chiefs ng One News, Agosto 26, 2022. Marami hong gustong lumabas dyan o magtumestigo, ngunit hindi naman sila makalabas dahil nga wala silang protection sa batas. Under the Witness Protection Program ay hindi pa covered ng law enforcement officers. Yes, sir. I think we have to commend this law. Dagdag pa ni Remulla, ang mga pulis na ito napilitan lamang makisali sa mga EJK. Ito po ang unang opisyal na pagkakakumpirma ng pamahalaan na nagkaroon nga ng mga EJK noong panahon ni Duterte. Pero sa puntong ito, malinaw pa ang posisyon ng Marcos administration. Hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa anumang mga kaso ng EJK sa Pilipinas. Pero mahalaga ang mga pangyayari noong sumunod na taong 2023 sa konteksto ng usaping ito. 2023 lumitaw ang mga lamat sa pagitan ng mga Duterte at pamilya Marcos. Noong Abril 2023, maanghang pa ang bitaw ni Remulla laban sa ICC. Sa programang The Chiefs pa rin ng One News, sinabi pa ni Remulla na pag may dumating na ICC investigator sa ating bansa, sasalubungin niya ang mga ito sa airport mismo at ide-deport sa unang eroplano pabalik ng Europa. If they do come here, the ICC investigators do come here and they try to do investigation, what is government policy as far as that is concerned? Well, ako, ang posisyon ko dyan, sasalubungin ko sila sa airport and accompany them on their trip back. Oh, sasalubungin niyo pa, sir? Oh. Salubungin ko sila para they can take the first plane out. Kasi Sir, what about... Sir, do you mean, are you saying deportation? What do you mean, sir? I-deport ba sila or what? Since you are in charge of BIA. So, buwi na kayo. Wala kayong gagawin sa Pilipinas. Kami, kung meron kayong reklamo, file nyo sa amin. Pero sunod na buwan, May 2023, biglang dinemote si dating Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo dahil sa mga usapin na gusto niyang sungkitin ng pwesto ni Speaker Martin Romualdez. Si Gloria tinuturing na mentor ni VP Sara Duterte. Pumanig si Sara kay GMA at binangga si Speaker Romualdez at nagtawagan ng mga maanghang na salita. Downhill na po lahat mula nung panahong yun. September 2023, binulugar ng mayorya sa Kongreso na madalyang inubos ni VP Sara ang 125 million na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw noong katapusan ng 2022. November 2023 naman, nagulat ang lahat ng sabi ng Pangulo na pinag-aaralan niya kung sasali ba muli ang Pilipinas sa ICC. Ito po, Enero 2024, open warfare na po ang dalawang dating magkaalyansa. Inakusahan ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos na gumagamit ng illegal na droga. Nagtawag din si Duterte ng secession para sa Mindanao, habang ang anak na si Baste Duterte hiniling ang pagbibitiw ni Marcos. Walang habas na ang palitan ng maanghang na mga kataga mula noon. Agosto 2024, biglang may bagong anggulo sa issue ng ICC. Hindi pa rin daw kikilalanin ng gobyerno ang anumang arrest warrant para kay dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Pero ito po, kung idadaan ng ICC ang kanyang arrest warrant sa Interpol, kung saan tayo ay miyembro pa rin, mapipilitan na raw makisama ang pamahalaan sa Interpol. At sa pamamagitan po ng bagong argumentong yan, ang dating Pangulong Duterte ay sinurrender ng pamahalaan sa Interpol na siya namang nag-turnover sa ICC noong Pebrero 11. At sa kanyang mga pahayag sa Senate hearings, dinipensa ni Remulla ang bagong posisyon ng Malacanang kay Duterte. At eto na nga, kung dati dinaan pa sa Interpol ang kaso ni Duterte, ngayon, diretsa na pong nakikipag-usap ang pamahalaan sa ICC para naman ngayon sa mga tetestigo laban sa dating Pangulo. Talagang nagbago na po ang ihip ng hangin marahil kasabay ng pagbabago ng mga alyansa.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.